Sinisimulan po natin ngayon ang tatlong mahalagang araw para sa ating pananampalataya. At ito ay yung tinatawag nating Paschal o Easter Triduum. Yung liturhiya ng Huwebes Santo, Biyernes Santo, at yung Sabado de Gloria, Easter Vigil. Tatlong magkakaugnay at magkakarugtong na liturhiya. At sinimulan natin ito ngayon sa pamamagitan ng pag-aantanda ng krus. Yung usual opening greeting. At mamaya sa pagtatapos ng misa, wala tayong paghayo at pagsasign of the cross. Magtatapos tayo ng misa sa pamamagitan ng prosesyon ng Santissimo Sacramento papunta sa basement kung saan ilalagak ang ating Santissimo Sacramento. At doon babalik tayo para mag-vigil, tahimik na mananalangin at magninilay. At babalik tayo bukas para sa seremonya ng pagsamba sa krus. At itong liturhiya ng Biyernes Santo ang pagpapatuloy ng liturhiya ng Huwebes Santo. Magsisimula ito ng tahimik, ang mga tagapaglingkod ay pupunta sa harap, darapa. At pagkatapos, magdarasal. Walang pag-aantanda ng krus. At magtatapos ang seremonya ng tahimik ng walang pagbabasbas. At babalik muli tayo sa ating simbahan, Sabado de Gloria, alas 8 ng gabi, para sa Vigilia o Vigil of Easter. At dito magsisimula ang tinatawag na magdamagang pagdiriwang sa Pasko ng muling pagkabuhay. At dito ay pagkakalob sa atin sa final blessing, ang Easter blessing. Kaya magkakaugnay itong mga liturhiya na ito sa tatlong araw na ito. Kaya nga, umaasa tayo, nasisikapin natin, kung nandito ka ngayon, sana bukas, nandito ka rin. At sa Sabado de Gloria ng gabi, nandito ka rin para makiisa sa bayan ng Diyos sa pagsalubong sa tagumpay ng ating Panginoon sa kamatayan. At siyempre sa linggo, masaya nating ipagdiriwang ang Pasko ng muling pagkabuhay. Yan yung Paschal Triduum. Magkakaugnay na liturhiya upang tayo ay ihanda sa pagsalubong sa dakilang kapistahan ng ating pananampalataya. At sa araw na ito ng Huwebes Santo sa ating liturhiya ay bibigyan diin sa atin ang mga kilos na ginawa ng ating Panginoon. Ang mahahalagang mga salita na kanyang iniwan sa kanyang mga alagad. At magandang pagnilayan na sa relasyon sa pagitan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Halos mararanasan ang mukhang magandang pagsasamahan. Kung babalikan natin ang kwento, di ba? Nagsimula ang lahat sa kanila 3 years ago. Nung sila, habang gumagawa ng kani-kanilang gawain, pangingisda, sila ay tinawag ni Jesus. Halika, sumunod ka sa akin. At sa makapangyarihang salitang iyon ni Jesus, itong mga ordinaryo, makasalanan, at simpleng mga manggagawa na ito
ay nagawang iwan ang lahat upang sumunod kay Jesus. At doon sa pagkakataon na yon, sinigurado nila na sila'y tunay na magiging mga alagad. Mukhang sumusunod, mukhang nakikinig, mukhang gumagawa ng kung ano ang inaasahan sa kanila ni Jesus. Magkakasabay kumain, magkakasalo sa pagkain, halos buong maghapon magkakasama, sila na talaga yung masasabing circle of friends. Iba na talaga ang may pinagsamahan. Pero sa kabila ng inaakala ni Jesus na magandang pagsasamahan, ng magandang relasyon, mayroon palang natatagong hindi magandang kalooban sa kanilang mga puso. Si Pedro, na sinasabing pinuno ng mga alagad, itatatwa si Jesus. Si Judas Iscariote, na pinagkatiwalaang mga siwa at humawak ng kanilang mga pera, ipagpapalit pala si Jesus sa 30 pirasong pilak. At yung karamihan sa mga alagad na ito na naririyan kasama ni Jesus at para kay Jesus sa harap pala ng matinding pagsubok, tatalikod, aalis, lalayo. Sa samahan pala ng mga alagad na sinasabing napakagandang pagsasamahan, matatagpuan din ang natatagong mga lihim na pakiramdam. Takot, pangamba, pagkamakasarili, ambisyon, pangarap, pangsariling kagustuhan. Alam ito ni Jesus. Pero binibigyan niya ng pagkakataon ang mga alagad, kilala kita, alam ko ang mangyayari 3 years from now. Alam ko kung ano ang gagawin mo sa akin. Alam ko na ipagkakanulo mo ako. Alam ko na itatatwa mo ako. Alam ko na tatalikuran at iiwan mo ako. Alam ko lahat yon. Pero binibigyan kita ng pagkakataon na habang magkakasama tayo, magkaroon ka ng pagbabago ng puso. At iyan, mga kapatid, ang kailangan natin ngayong Paschal Triduum. Pagbabago ng puso. Hindi tinitignan ni Jesus ang napakaraming tao ngayon na dumadagsa sa iba't ibang simbahan. Talagang punong-puno ang mga simbahan sa mga araw na ito. Marami ang dadalaw sa iba't ibang simbahan para magsagawa ng estasyon ng krus, para magbisita iglesia, para mag-alay lakad, para makiisa sa liturhiya, para makiisa sa prosesyon. Marami ang magpapakita ng kanilang debosyon, ng kanilang tradisyon. Pero hindi doon madadala si Jesus. Aanhin ko ang pagdedebosyon mo
kung ang puso mo naman ay hindi nababago. Aanhin ko yung mga sakripisyo at yung mga handog na ibibigay mo sa akin kung ang puso mo naman hanggang ngayon punong-puno ng galit, ng sama ng loob, ng inggit. Sa circle of friends ni Jesus, masasabing naririyan ang mga alagad, mukhang sumusunod, mukhang naglilingkod. Pero sa katotohanan, sila ay maaaring matawag na great pretender. Magaling magpanggap, magaling magkunwari. Okay pag magkakasama, sumusunod, naglilingkod, pero sa puso nandoroon ang kabulukan, ang kasamaan, ang kadiliman. Ang Huwebes Santo ay paglilinaw sa atin. Ikaw, ako, na nandirito ngayon, kapag bubuksan ba ni Jesus ang aking puso, ano kaya ang makikita niya sa pusong iyan? Ano kaya ang matatagpuan niya sa pusong iyan? Kaya nating magpanggap, kaya nating magkunwari, pero sa harap ni Jesus na Diyos, wala tayong pwedeng itago. Sinasabi ko sa inyo, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Ano? Ipagtatanggol mo ako? Tandaan mo, Pedro, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo na akong naitatwa. Sa harap ni Jesus, ilalantad niya ang lahat ng natatagong lihim ng kanyang mga alagad. Sa harap ni Jesus, ilalantad niya ang natatagong lihim ng kanyang mga tagasunod. Kaya mga kapatid, kung gusto nating matulungan, kung gusto nating mabago, kung gusto nating maging malinis ang ating puso, lumapit tayo kay Jesus. Iharap natin sa Kanya ang ating buong pagkatao, sapagkat siya lamang ang makatutulong, siya lamang ang makapagpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan, sa kasamaan, sa kadiliman. Sa 12 alagad na tumalikod, nagkanulo o nagtatwa kay Jesus, isa lang ang hindi nakabalik. Isa lang ang hindi nakasama sa grupo nung si Jesus ay muling mabuhay. Sayang, kasama pa naman, kasalong kumain, nakikita at nararanasan lahat ng sinasabi at ginagawa ni Jesus. Pero sa kabila pala ng lahat ng ito, mayroong pangsariling ambisyon at pangarap sa buhay. Sayang, hindi naintindihan ang dakilang pag-ibig at awa ni Jesus. Na kahit gaano katindi at kabigat at karami ang iyong kasalanan, lumapit ka lang at magsisi
at humingi ng tawad, ika'y patatawarin. Amen. Gaano man kabigat, gaano man katindi, kung lalapit tayo kay Jesus at hihingi ng tawad, ipagkakaloob niya ang kanyang pagpapatawad. Inner conversion, pagbabago ng puso, iyan ang pinakamahalaga ngayong Paschal Triduum. Isang araw, ako po ay papasok sana sa Adoration Chapel, pero napansin ko dito sa mismong tapat ng Adoration, mayroong e-bike na nakapark. Tinanong ko yung duty, kaninong e-bike itong nakapark sa mismong harap ng Adoration Chapel? Ay, Father, nandun po sa loob. Eksakto naman, habang tinatanong ko itong naka-duty, lumalabas ang isang babae galing sa Adoration. Ano yon? Ay, tinatanong ko lang po kung kanino itong e-bike. Ay, bakit? Masama ba? Ay, pasensya na po, kasi ito ay hindi dapat dito nakapark. Aalisin ko! Sino ka ba? Hindi ko alam kung anong espiritu yung pumasok sa akin. Sa harap nitong babaeng ito, ako ay lumuhod. Pasensya na po, ate. Hindi lamang po kasi maganda na ginagawa nating parking ang loob. Eh bakit? Masama ba? Pagbabago ng puso. Tayong mga taga-Marikina, ako po ay taga-Marikina. Sa totoo lang, mataas ang boses natin. Mayabang. Akala mo kung sino magsalita. Kayo dyan, na taga-simbahan. Eh bakit? Hindi ka ba miyembro ng simbahan? Eh sila naman talaga dyan eh. Ganyan naman talaga yung mga yan eh. Eh bakit inihihiwalay mo yung sarili mo? Hindi ka ba kasama? Bakit napakabilis nating magbitaw ng salita nang hindi man lamang pinagninilayan mo ng mabuti at pinag-iisipan? Sayang, nag-a-adoration chapel, ang laman ng puso, galit. At nakikita ko siyang madalas, nag-a-adoration. Hindi na ako kumikibo. Baka lumuhod na naman ako sa harapan niya. Lord, ikaw na po ang bahala. Sana yung mga katulad namin na may matigas na puso, sa mga araw na ito, ng pagbuhos ng biyaya ng Diyos, magkaroon ng pagbabago ng puso. Ang hahanapin ng Diyos sa atin, hindi yung magagandang mga activity ngayong Paschal Triduum. Ang hahanapin ng Diyos sa atin, yung desisyon na paninindigan natin. Sisikapin ko simula ngayon na baguhin ang aking hindi magandang pamumuhay.
at ipagkaloob nawa ng Diyos ito sa atin. Amen.